At eto na nga yung araw na alis na ako dito sa Pilipinas. Sobrang dami kong memories dito kaya hindi ko kayang hindi maging emotional. At kahit sa konting panahon na pagsasama namin ni Di, talagang iti-treasure ko lahat to. Kaya naman, from this to this. At eto nga, konting oras na lang, pupunta na kami sa Naiya. Sinigurado ko din na lahat ng gamit ko ay kumpleto. Kasi yung pupuntahan ko, hindi na Pampanga na anytime pwede kong puntahan. Opo, 3 maleta nga yung dinala ko kasi magtatagal talaga tayo doon, no? At para maiwasan ng over baggage, dinouble check ko talaga. Alam niyo naman, ayoko dumoble yung gastos ko, no? Alas 10 pala ng gabi kami aalis kasi 2 a.m. yung flight namin. Sakto, dumating na din yung maghahatid sa amin. At buti na lang napapayag ko sila kasi alam niyo naman, sobrang busy nila. Bibigyan ko na lang siguro sila ng pang-merienda. Sumama na si Mama at Papa kasi mamimiss daw nila kami. Opo, 2 kami ni Bunso na aalis ngayon. Halos mag-iisang taon na din pala kaming hindi lumilipad. Alam niyo naman na busy tayo sa renovation ng bahay, no? Kaya talagang 5 beses namin pinag-isipan ni Bunso kung itutuloy ba namin to. Pero buo na yung desisyon namin na matutuloy na kami. Kabado 20 pa nga ako kasi meron palang bagyo ngayon. Kaya dahan-dahan lang kami sa pagdadrive kasi madulas talaga yung daan. At finally, nandito na tayo sa airport. Sa puntong to, nararamdaman ko nang na-activate na si Sadney. Pasensya na kayo, madrama lang talaga ako. Paano pa kaya yung mga OFW na nakikipagsapalaran talaga? Kaya salot sa mga OFW na nag-sacrifice para sa kinabukasan ng pamilya nila. Kaya sobrang blessed ko na rin kasi nakasama ko yung magulang ko sa paglaki ko. Kaya niyakap ko na rin si ate kasi mamimiss ko talaga sila. Sabi ko kay Di, mag-behave siya dyan kasi mayayari talaga siya sa akin. Hoy, hindi ka jowa. Susulat na lang siguro ako kay Di kung ano bang nangyari sa akin sa abroad. Mahirap man sa part ko to pero kailangan talaga namin tong gawin. Sa mga hindi nakakaalam, sa Japan pala kami pupunta ngayon. Naalala ko noon nung hindi pa ako nagva-vlog, sa Japan talaga ako nagtatrabaho. Sobrang hirap din kasi talaga ng buhay noon kaya yun talaga yung way ko para mapag-aral ko yung sarili ko. Kumbaga maaga akong namulat sa totoong buhay, no? Sobrang saya ko nga dito kasi hindi kami na-overbagging. Pumunta na nga kami dito sa money exchanger para magpapalit ng yen. Medyo mababa nga ang palitan pero wala tayong choice, Hindi ko nga napansin na alas 3 ng madaling araw pala yung boarding namin. Kaya ayan, 1 oras pa kami maghihintay. Mas okay na siguro yung maaga kesa yung late tayo. Kasi baka maiwan pa tayo sa flight. Si from this to this, nagiging masaya na. Sa totoo lang, excited din talaga ako kasi makikita ko na yung Japan. Sabi ko na sa inyo, magaling talaga ako sa acting. Star Magic, baka naman. Hindi pa nga kami nakakapag-take off, nakatulog na ako. Kapag kasi nakuha ko talaga yung pwesto ko, makakatulog talaga agad ako, no? 4 na oras pala yung biyahe namin, kaya paggising ko, umaga na. Good, come to us. Opo, antukin talaga ako. Dito ko na nga na-realize na nandito na talaga tayo sa Japan. Dumiretso nga agad ako dito sa toilet. Kasi ihing-ihi na talaga ako. Pero bago mo yan malabas, may stress ka muna kasi ang daming pipindutin, no? At least kapag nadjejebs ka pala, kahit mag-ingay ka, hindi ka maririnig. Pero syempre, kung mabaho yan, wala na tayong magagawa, no? Medyo nagtagal nga si Bunso sa immigration. Akala ko hindi na kami makakalabas. Kaya paglabas namin, nakita ko agad yung sundo namin. Hindi nga tayo commuters ngayon kasi meron tayong car service. First time ko nga tinry itong ganito kasi ayoko talagang mahasil. At pagpasok ko nga sa sasakyan, para akong VIP. VIP na walang pera. Aray ko. Sa Iki Japan Travel Moments pala ako nag-book ng ganito. Kaya perfect na sa mga family and friends para hindi na kayo mahasil. Lalo na summer ngayon kaya talagang napakainit ko. Huy, Erika, sumasabay ka pa. Yung unang pupuntahan pala natin, yung Osaka kasi. Ilang beses na din kasi ako nakakapunta dito pero hindi ko pa yun napupuntahan. Sabi ko naman sa inyo, yung pagpunta ko dito noon, talagang trabaho lang talaga. Maling desisyon yata na nag-long sleeve ako kasi talagang pawis na yung sigit at kilikili ko. Isa sa mga tradisyon ng mga Japanese dito, yung paghugas ng kamay sa mga shrine. Kumbaga, simbolo to ng paglilinis ng isip, puso at katawan natin. Di ba? May natutunan naman kayo sa akin, no? At finally, nandito na tayo sa Osaka kasi. Grabe, sa personal, napakataas niya talaga. Hindi na nga namin kinaya yung init ng panahon, kaya dumiretso agad kami dito sa vending machine para bumili ng tubig. Kaya kung pupunta kayo ng ganitong season, siguraduhin nyo magdala kayo ng tubig at fan. Sa mga nagtatanong, magbabakasyon lang talaga ako dito. Siguro naman deserve namin magpahinga ni Bunso, no? Ayun lang.